Good morning mga kababayan. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Siguro pakinggan nyo na o narinig nyo sa mga balita mga kababayan regarding sa impeachment complaint laban sa ating mahal na Pangulo na si PBBM mga kababayan. At pakinggan natin itong binabalita ng UNTV mga kababayan na bakit binasura ng Kongreso ang impeachment complaint ng mahal na Pangulo mga kababayan. Kaya pakinggan natin ang paliwanag ni Congressman Luhistro ng Batangas mga kababayan. Bakit nabasura ang impeachment complaint kay PBBM? O ito ba'y kulang sa ebidensya? Ito ba'y haka-haka? Ito ba'y hearsay? Ito ba'y political gambling lang ng mga politiko na galit sa kanya mga kababayan. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang pinag-iisipan, ano-ano na lang ang kanilang ginagawa laban sa ating mahal na Pangulo. Pero ang ating mahal na Pangulo ay nakita nyo naman mga kababayan na kahit anong batikos, ang bato sa kanya, hindi siya nagagalit, patuloy siyang gumagawa para sa bayan natin mga kababayan. Kaya pakinggan natin ito, ang balita ng UNTV. Sana hindi tayo i-copyright ni UNTV mga kababayan. Na ipamalita natin ito, ang magandang balita para sa bayan natin, para sa ikalalago at ikakaunlad ng bayan natin. Ano ba ang naging bilangan dyan ngayon sa plenaryo? June sa botong 284 na pabor, 4 ang abstentions at 8 ang tumutol ay tuluyan na nga tinultukan sa plenaryo ng Kamara kaninang hapon yung isinagawang impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos pagtibayin sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Justice na dismissal sa impeachment complaints na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jed Nisay at makabayan lawmakers na sina Acting Chairs Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Rene Co laban kay PBBM. Dahil ito sa kakulangan ng substance o batayan sa aligasyon ng impeachable offense laban sa presidente. Pakinggan natin ang pahayag ng House Committee on Justice Chairperson, Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Complaints that are fundamentally insufficient in substance must be dismissed, not indulged for the sake of political theater. In this hall, the interest of the Filipino people must always come first. To do otherwise is to degrade impeachment from a constitutional safeguard into a weapon of harassment. While our rules state that substance is met by a recital of facts and jurisdictional requirements, wag nating kalimutan, impeachment is a sui generis proceeding. It is a class of its own. Bago naman ang botohan, nagpahayag ng suporta sa pamamagitan ng manifestation ang mga kinatawan ng political parties dito sa House of Representatives sa desisyon ng House Justice Panel. Gayon din ang mga tumututol sa dismissal, partikular na sa ikalawang impeachment complaint na iniendorso ng makabayan lawmakers. Meron ba ritong titindig para malantad ang buong katotohanan ng flood control? Meron ba ritong handang panagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Ano man ang mangyari, patayin man ang impeachment ngayong hapon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Sa kasong ito, the Justice Committee exercised sound judgment. It did not act in haste. It applied the law as written and it arrived at a conclusion grounded on the facts presented. Bilang mga mambabatas, tungkulin po nating igalang ang prosesong ito. Kapag kulang ang substansya, hindi po natin maaring ipilit. That is how we protect the credibility of impeachment as a constitutional remedy. Kung walang 184 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention,
House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. Yan na, tapos na. This comes failed to establish a factual nexus between the President and any impeachable offense. They attempt to reframe mere policy disagreements and routine executive functions as a betrayal of public trust without any showing of bad faith or malice. If the allegations were baseless, Wala na. Dilima, isa ka rin pala. Kasi ano ka rin pala eh. Senator Dilema. Congressman Dilema. Ano ka pala? Makakaliwa. Kaya pala hindi mo binalikan si Duterte na sampa ng kaso. Pinakulong ka ng 7 taon. Baliwala lang sa'yo. Tapos kay BBM galit ka. Gusto mong ituloy ang impeachment. Kaya mga kababayan, wag nyo na ibuto yan si Dilema. Alam nyo na ang karakas niyan. Pero tayo natutuwa mga kababayan dahil ang impeachment na laban sa ating mahal na Pangulo ay binasura na ng Kongreso kasi wala nga konkretong ebidensya, puro haka-haka lang, puro hearsay lang mga kababayan. So maraming umiyak ngayon mga kababayan. Kaya patuloy nating pagdasal ang ating mahal na Pangulo, kanyang kaligtasan, ang kanyang health at ang kanyang mga pamilya, at sampo ng kanyang kasamaan, at mabigyan sila ng patuloy ng wisdom ng ating mahal na Panginoon mga kababayan. Patuloy natin pagdasal ang ating mahal na Pangulo. Sige, dito na lang tayo mga kababayan. God bless us all. Please like and share. Please comment down below sa ating maliit na vlog para dumami naman ang ating mga community mga kababayan. Sige, dito na lang tayo. Bye bye. God bless us all.